Okay, good afternoon mga kababayan. Pero bago po tayo maghuntahan I apologize muna dito sa gulo ng aking likuran kasi nga po nag-aayos ako ng aking room. At Saturday pa darating yung mga makakatulong ko. Kaya tsaga-tsaga na muna dito sa pati lighting ko. Nako, hindi ko na maintindihan ng ilaw na to. Ipapayos ko pati lighting. Okay mga kababayan, eto nga po. Diba nung kahapon, nag-post ako ng yung tungkol dun sa 9 senators na lumabas sa media na itong 9 senators na ito na siya pong gumagapang para maibalik muli kay gustong ibigay uli kay Sara yung confidential fund na 650 million na supposed to be ay para nga po pandagdag sa gastusin para doon sa pagpoproteksyon natin sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Naku, ang laki na talagang gulo ng ginagawa nitong confidential fund na ito. Alam nyo, para matigil na itong gulo na ito, dapat manggaling na mismo doon sa recipient, doon sa requesting party. Kung isusuko niya kusa, para wala nang gulo, nagkakaaway-away tuloy pati mga politiko. 'Di ba? So ngayon nga, kahapon inisa-isa natin ginawa natin ang anatomy yung 9 senators na ito na kumbaga parang walang concern sa ating bayan dahil alam naman nila na para sa kapakanan ng ating bayan, ng ating future, dahil nga para hindi tayo mabawasan ng teritoryo. At ngayon, yun po pala, yung scoop na yon ay panakaw pala yun na ibinulgar sa media. Ngayon, saang media outlet nga ba yun nag-umpisa? Mayroon pong nag-squill. Mayroong nag-traidor among the 24 senators. Kasi yun palang usapan na iyon ay private conversation nila, executive meeting ng mga senador. Na kumbaga sila lang yung nag-uusap. At ngayon nga, siguro, actually yung executive conference na yon pala ay kumbaga informal yon. Hindi kagaya ng pag nasa plenary na talagang formal at legal at should be documented. Ngayon, ito pa lang during executive meeting, para silang parang magbabarkada na nag-uusap-usap. Na anuman ang napag-usapan doon is not final or kumbaga doon pwede nang maglabas ng kani-kanilang mga opinion without the formalities na yung mga mahiyain, mahina sa debate, okay lang. Kumbaga parang parang friendly chat. At doon, although hindi naman yon tinatawag nga na final po, lumabas sa media. Ngayon, kung sino ang naglabas nun, parang tinraidor yung mga kasamahan. Kasi bawal pala yun. Bawal ilabas sa media, sa publiko. Ngayon, nalaman at kumalat nga po sa media at sa social media, sa mainstream and social media. Kumalat at syempre, yung mga nandoon, napasama yung imahe. Kagaya ko,
ang dami kong sinabi tungkol sa kanila. Na, pero alam nyo, kung tutuusin, hindi naman po yun lalabas kung hindi talaga yun totoo. Baka nga kulang pa yun eh. Sa totoo lang kulang pa yun. Bakit yung siyam lang? Kasi sa totoo lang, isa-isa pang narinigan ko niyan na payag na ibigay uli kay Sara yung confidential fund ay si Sunny Angara. Siya mismo narinigan ko niyan na there was a possibility. At siya nga ang committee chairman doon sa finance. So, wala siya doon sa lista. Ngayon, ang nangyari, kaya tuloy, imbis na hindi alam ng publiko, ako hindi ko rin alam na yan pala, yung mga pinag-uusapan dyan, bawal ilabas. Tapos, imbis na hindi alam ng mga tao, ng publiko, na nag-usap-usap kayo ng ganon, nalaman tuloy. So, yung mga nasa lista po, syempre, nagalit. Lalong-lalo na ito si Senator Jinggoy, galit na galit. Kasi bakit daw inilabas? Kung tutuusin po, sa ganang kanila, oo nga po, bawal. Bawal, at sabi nga nila, iimbestigahan, at kapag napatunayan kung sino at totoo na naglabas noon sa media, ay pwede pong matanggal sa pagkasenador. Ngayon, sino kaya yun? Well, of the 24, actually, mga 9 or 10 talaga yung may gusto dyan na ibigay ulit kay Sara yung pera. Pero mayroong 5 na talagang markado rin na tutol. Tutol talaga. And they were the following: Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Tulfo, Escudero, at saka yung isa pa. And then yung iba kasi, mga hindi na po kasi sila re-electionist, kaya medyo okay lang kung agree or not. Not a big deal about them. Kumbaga, waipek. Ngayon, yung mga tutol at yung agree na re-electionist, syempre may epekto yan sa coming election 2025. Ako mismo, out of those 9, not only those 9, basta yung mga alam ko na pabor at pwedeng posibleng pumabor, hindi ko talaga yan iboboto. Hindi talaga. At sa ngayon, galit na galit itong si Jinggoy Estrada dahil may pagka-traidor daw. Pero alam nyo, may duda ako. Duda ko lang to, ha. Marites lang. Hindi, sariling opinion ko ito. Ang duda ko, si Senator Tulfo. Pwedeng si Risa Hontiveros or si Senator Tulfo. Pero, kung si Hontiveros is hindi siya bago. Dahil ang sabi nga ni Jinggoy, sa tinagal-tagal na panahon ng Senado, wala pang nangyaring ganyan na bulgaran nang hindi dapat mabulgar. So, ang duda po nila, ang pinagdududahan nila ay isang baguhan. Sino ba ang baguhan dyan? Yung bagong pasok. Ang bagong pasok dyan is Raffy Tulfo and Robin Padilla. Na kung saan si Robin Padilla is undoubtedly pro-Sara. At number 1 nga po siya sa listahan. So it's not Robin. Coco Pimentel,
Chis Escudero and Risa Hontiveros are kumbaga, batikan, mga veteran senators, and they are professionals. I believe they are professional enough to do this, not to do this. So, sino po kaya? Yung duda ko, bakit niya ginawa? Ay, bakit ko pinagdududahan? Kasi, medyo, siya po ang number 1 kalaban ngayon ni Sara for 2028. So, medyo, ano ba? Nagpapapapel ba? O may sinisira? At saka ang gawain pong ganito na, kumbaga, wala sa rules. Yung nilabag yung rules, ibig sabihin, hindi pa niya alam ang rules. Yung parliamentary rules ng Senado. Kaya, tsaka taga-media yun. Hindi ko sinabing siya mismo sabi ko, duda ko lang. Duda ko lang. But anyway, sa totoo lang, on the dark side, lighter side ba o darker side, whichever. Sa totoo lang, blessing in disguise. Kasi, although hindi man yan lumabas na listahan na yan, dating alam natin, ako alam ko mismo na itong siyam na ito, although ang minus lang dyan na hindi ko ini-expect na papabor ay si Pia Cayetano. Because Pia Cayetano is intelligent enough, professional enough na senador. Kumbaga, yung iba kasi dyan, mga ano yan yung mga ewan, yung mga hindi bagay sa Senado. Pero si Pia Cayetano, well, bakit kaya napasama si Pia Cayetano sa lista? Naduda ko nga, well, si Pia Cayetano po is 50-50 pagdating sa confidential fund ni Sara. 50-50 po siya. Hindi talaga siya totally, completely na pro. Hindi kaya dahil dun sa there was a time na nagkasagutan sila. Diba? Natandaan nyo po yung sa isang interpolation na nagkainitan. Hindi naman actually nagkainitan kasi si Tulfo lang ang uminit doon. Pia Cayetano hindi siya uminit. Tatawa-tawa pa nga siya Hindi naman tatawa na asar, pero she was very calm and poised pala. Calm and poised. Professional nga Ang nag-init doon sa interpolation na yun ay yung gusto magdala ng banig at doon na matulog sa Senado. O, di ba? Pero duda ko lang po yun I might be wrong. Ikaw, Attorney Libayan, sino ba ang guest mo? Parang pareho kami ni Attorney Libayan ng guest. Kayo mga kachika, mga kababayan, mga katribo, sino ba ang inyong unintelligent guess? Ako yun talaga yun. Pero, kahit papano, medyo blessing in disguise na rin, kahit papano. Kasi nalaman natin na mayroon pala doon iba nasa lista na hindi ko in-expect, kagaya ni Cynthia Villar. Kung sa bagay, Pro Duterte yun diba? Panahon ni Duterte nung kampanya ng 2016, nagpunta pa ng Davao yung mag-asawa. And then nung maupo ng Pangulo si Tatay Diggs di ba naging Secretary of DPWH si Mark. Duterte yan. Mga ano yan yung mga nandiyan na yan na bumoto yan, pro confidential fund na yan, ay yung mga
mga Pilipino na hindi nag-iisip. Yes. Sorry mga senador na yung nandiyan dyan sa 9. Pero, although I don't believe na talagang 9 yan parang mali ang listahan na yan. Mayroon dyan nakasali na hindi dapat at mayroong hindi na isali na dapat nakasali. But most of them, yung mga talagang totoong pro, yun yung mga pro-China na walang malasakit kung maagawan tayo ng teritoryo. At mga kababayan, kilalanin nating mabuti at huwag po nating kakalimutan ang mga pangalan niyan at pagmumukha niyan. Wag po nating iboboto ang mga yan pag nagre-eleksyon. Sa totoo lang, hindi po sila bagay dyan. Ang iba dyan, na ang tatagal na dyan, mga trapo, ang tatagal na dyan, pero wala namang improvement yung bansa natin. Baka mas maigi, wag na yung mga matatalinong mga trapo ang subukan nating iupo dyan. Baka sakaling mas mapabuti pa tayo. Agree? Sige, hanggang dito na lang muna mga kababayan kasi napapangitan ako sa ano ko sa lungga ko. But I'll see you in my next video kasi marami pa po tayong mga magagandang mga hot topics na dapat pagtuunan ng pansin. Okay? So, see you in my next vlog. Thank you very much for watching and peace.